Rafael's point of view. Hinihintay ko lang na lumabas ng restroom si Isabel. Sinamahan ko na siya papunta rito. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya, sa kanila. To be honest, I was so happy earlier when Isabel said that she's pregnant. At nung pinakita niya sa akin yung pregnancy test niya, we will be having a baby. And I'm sure na magiging masaya ang pamilya namin kapag nasabi na namin sa kanila. Our family would always ask us kung kailan ba namin balak bumuo ng pamilya. Ako ang sumasagot sa kanila tungkol sa bagay na yon dahil medyo nahihiya si Isabel. Alam ko rin sa sarili ko na kailangan na naming asikasuhin ang tungkol sa wedding. I want us to be married sooner. Hanggang sa mag-propose na ako sa kanya noong first anniversary namin a few months ago. Kahit alam ko na tiwala naman sa akin ng mama ni Isabel, ay aaminin ko na kinakabahan pa rin ako nung nagpaalam ako sa kanya na magpo-propose na ako kay Isabel. Yung family ko naman ay okay sila. Matagal nilang hinintay na finally, makahanap na ako ng partner ko. I wouldn't forget how mom arranged me to some dates, marriage, pero ulit-ulit ko lang yon tinatanggihan. I know that mom just want me to have a partner, but she also know na hindi ako basta-basta papayag na lang sa mga ganon. Mabuti na lang at dumating si Isabel sa buhay ko. Pag-isip-isip na ako at ano pa, pero hindi ko nakakaligtaan ng oras. Ang tagal na ni Isabel sa loob ng restroom. Hindi pa naman siya lumalabas dahil hinihintay ko nga siya rito sa may tapat ng pinto. I'm starting to get worried. Kaya naman, lumapit na ako sa pinto at kumatok doon. Dahil hindi naman pwedeng basta-basta na lang akong pumasok. Kinutok ko muna bago ko tinawag ang pangalan niya. Isabel? Wala akong narinig mula sa loob, kaya patuloy lamang akong kumatok. Ilang segundo na ang lumipas, pero wala pa rin talaga, kaya tumigil na ako. Ngunit hindi pa nagtatagal, ay may kung anong sigaw akong narinig mula sa loob ng restroom. Naalerto ako saka maiging nakinig sa loob. I said, let go of me! My words came back when I hear Isabel shouted. Alam kong boses niya yon at hindi ako pwedeng magkamali. Nang marinig ko ang sigaw na yon, ay hindi na ako nagdalawang isip na buksan ang pinto ng restroom. Nag-init ang ulo ko nang makita ko na hawak ni Natasha ang buhok at braso ni Isabel. I can see that Isabel is hurt. What are you doing, Natasha? Didn't I tell you na wag mong sasaktan si Isabel? Galit na sabi ko sa babae. They are both shocked when they heard me. Isabel took that opportunity para tanggalin niya ang kamay ni Natasha sa buhok niya, pati ang pagkakahawak sa kanya. Lumapit na siya sa akin. Are you okay, babe? Ano ginawa niya sa'yo? Tell me. Nag-aalala na saad ko sa kanya. Saka ko hinaplos ang pisngi niya. Pinupunasan ko yung mga tumulo niyang luha. She slapped me and then... Hindi pa natatapos magsalita si Isabel. Pero nagsalita na kaagad si Natasha. Kaya galit akong tumingin sa kanya. Wow! Rafael siya ang nauna. She's the one who slapped me. Nananahimik lang ako rito tapos bigla niya akong sasampalin. Hindi ako makapaniwalang nakatingin sa kanya. Napupuno na talaga ako sa kanya. How can she do that? Palagi na lang niyang ginaganito si Isabel. Huwag mong babaliktarin ang sitwasyon, Natasha. Wika ni Isabel. Anong sinasabi mo na ako ang nauna? Di ba paalis na sana ako? Pero bigla mo na lang akong hinigit tapos sinampal at sinabunutan. Ano naman yung isang sampal ko sa'yo? Kulang pa yun sa ginawa mo. Galit niyang saad. I don't know what to do. Alam kong masama ito para kay Isabel. She's pregnant. At bawal siyang ma-stress ng ganito. I swear, Natasha, if something bad happens to Isabel at maapektuhan na ng baby namin, hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa'yo. Galit at may diin na saad ni Rafael sa babae. Aalis na sana kami ni Isabel, pero biglang nagsalita ulit si Natasha na nagpatigil sa amin. Palagi mo na lang talaga siyang pinagtatanggol, no? Pero hindi mo alam, baka may iba na pala yan si Isabel. Mahina niyang saad. Stop. I already told you about this. Hindi ka pa rin naniniwala, Rafael? Then, look at these pictures. Natasha said that she showed me some photos na may niyakap si Isabel na babae. What's your next excuse, Isabel? Sasabihin mo na naman ba na kapatid mo to? She said, smirking. I look at Isabel, who's also looking at the pictures. Magkakasalubong ang kilay niya na nakatingin doon. Umiwas ako nang makita ko ang picture na yon at umiling-iling. No, hindi magagawa ni Isabel na mga liwa. Lalo na ngayon na magkakabibi na kami. Pero hindi ko mapigilan na magselo sa nakita ko. Yung isang picture ay magkayakap sila.
Yung isa, nakabeso. At yung isa'y parang nag-uusap sila. Stolen pictures nila yon. And I have no idea kung paanong meron noon si Natasha. Sinusundan mo ba ako? Mahinang tanong ni Isabel. Of course no. Sino ka ba para sundan kita? Sadyang palagi lang kita nakikita na nasa labas. Napapaisip na nga ako kung nagtatrabaho ka pa ba bilang sekretary ni Rafael o nagpapaka-enjoy ka na lang sa buhay mo. Ano, porket boyfriend mo na siya na CEO? Hindi ka na magtatrabaho ng maayos? Natasha said. Umiling-iling naman si Isabel na nasa tabi ko lang. Kahit kailan, hindi ko magagawa yung mga sinasabi mo. She said. I know she's about to cry, pero pinipigilan niya lang yon. Oh, really? Then, explain this. Wika pa ni Natasha. I heard footsteps at ingay na papalapit dito sa restroom, kaya napalingon ako sa pintuan. Unti-unti ay may dumarating na tao. Now, it's a mess. Explain! Tell us kung paano mo nagagawa naman loko. Stop! Don't you dare shout at her again. Inis na wika ako kay Natasha. Walang sabi-sabi ko namang hinigit si Isabel palabas ng restroom. Nakita ko rin si Mr. Sandoval, na tatay ni Natasha. Naggalit na kaningin sa kanya, but I ignored it. Hinila ko paalis doon si Isabel. Isabel's point of view. Mahigpit na nakahawak si Rafael sa kamay ko. Babe, nangihina akong tawag sa kanya habang nakasunod lang ako sa kanya papunta sa kotse niya. Hindi niya ako nilingon, kaya tinawag ko ulit siya, paulit-ulit, before he finally looked at me with a serious face. Rafael! Isabel! Someone called us, kaya parehas kami ni Rafael na napatingin sa paligid. We saw Anthony heading his way towards us. Huminto rin kami at sandali rin akong binalingan ni Rafael. What? He asked, but his voice were cold. I'm feeling dizzy. Bago pa man matapos ang sasabihin ko, ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Huli ko na lang naalala ay ang pagkasalo sa akin ni Rafael at ang pagtawag niya sa pangalan ko. Rafael's point of view. Bigla na lamang akong nataranta nang biglang mahimatay si Isabel. Good thing, nasalo ko siya. Tuluyan na rin nakalapit sa amin si Anthony at gulat din siya nang madatnan niya na walang malay si Isabel. Isabel, what happened to her? Bakit siya nahimatay? Anthony asked. I don't know, maybe sumakit na naman ang ulo niya sa nangyari kanina. That's why she lost her consciousness. Sagot ko kay Anthony nang hindi tumitingin sa kanya. Inayos ko si Isabel before I carried her. Agad namang binuksan ni Anthony yung kotse ko. Saka ko sinakay sa backseat si Isabel. Inayos ko lang yung upo niya doon at saka ako tumabi sa kanya. What are we going to do? Bakit siya nagkaganyan? Tanong ni Anthony habang nakatingin sa amin. She's pregnant, that's why. I said in a low voice, but it's enough for him to hear it. Tinignan ko pa siya saglit at bakas ang gulat sa mukha niya. Isabel, wake up, please. I said in a soft voice. Wala, maya-maya pa siya magigising. Sabi ni Anthony. Sabi mo nahilo lang siya. Well, that's normal for a pregnant woman like her. Don't worry, Rafael. Isabel and your baby are fine. Sabi niya. Tumango lang ako. I know they're fine. Saka sumakit lang ang ulo ni Isabel dahil sa nangyari kanina. Maya-maya ay may kung anong ingay kaming narinig ni Anthony. May mga guard na papalapit dito, Rafael. Sabi ni Anthony kaya nagtaka ako. What guards? Sa lubong kilay kong tanong. Napailing na lamang si Anthony at tuluyan nang nakalapit sa amin yung mga guards na sinasabi niya. 4 silang gwardiya na nandito. What do you all need? Inis kong tanong sa kanila. Sir, hinahanap lang po kayo ni Mr. Sandoval. Gusto niya lang daw po kayong makausap. Magsasorry lang daw po sa inyo tungkol sa nangyari kanina. Sabi ng isa sa kanila. No, sabihin niyo sa kanya na bukas na lang. Don't you see that my fiancé lost her consciousness because of what happened earlier? Sabi ko na may halong inis. Napataas na rin ang boses ko. Sige po sir, sorry po. Sabi nila tsaka umalis na. Napabugan na lang ako ng hangin. Tinignan ko na lang ulit si Isabel at wala pa rin siyang malay. I can drive your car pare. Saad ni Anthony. Seryoso ka? Baka may pupuntahan ka pa. Pwede ko namang tawagan yung driver dun sa bahay. Sabi ko pero umiling na lang siya. No, akin na yung susi mo. I will drive. Saka gusto rin kitang makausap. Sabi pa niya.
Kaya pumayag na lang ako at binigay sa kanya yung susi ng kotse. As what he said earlier, na siya na ang nag-drive at kami ni Isabel ay nasa backseat. Gabi na at wala ng traffic sa daan, kaya madali kaming nakarating sa bahay. Anthony parked the car on the garage at binuhat ko naman na si Isabel paakyat sa kwarto namin. Inayos ko ang higaan niya tsaka ko siya kinumutan. I kissed her forehead before leaving her in the room. Pakalabas ko ng kwarto namin ay bumaba na agad ako. Naabutan ko si Anthony na nasa sala na. Kumuha muna ako ng inumin para may maiinom kami habang nag-uusap. Inilapag ko yung inumin sa table sa harap namin bago tinanggal yung coat ko at nilagay sa sofa. Anong pag-uusapan? Pambasag ko sa katahimikan. Umayos naman ang upo si Anthony bago humarap sa akin. Looks like magiging seryoso tong pag-uusapan namin. About that Natasha. I stopped when I heard Natasha's name. I didn't expect this. What about her? Kalmado kong tanong kalaunan. Paano niyo siya nakilala? And I heard na may kaaway siya kanina dahil may nakarinig. And now, nalaman ko na si Isabel pala yun. How did that happen? May nagawa ba yung isa sa kanila kaya sila nag-away? Anthony asked me. She was my client. We met a year ago. Sekretary ko na noon si Isabel. Tanda mo pa ba yung sumunod kayo sa amin sa resort sa Batangas? Siya yung client na kinita ko roon. Ilang beses na rin kami nagkita dati, but that was for business purposes only. Isabels know that dahil parati kaming magkasama. Minsan ang pinagsilosa ni Isabel. Kaya minsan, yun na rin nagiging cause ng away namin. Pero naayos din namin yon. Pero mag-iilang buwan na rin naman, simula nang inalis ko na ang connection ng company ko sa company nila. Kaya hindi ko rin alam kung bakit nangihimasok siya sa relasyon namin ni Isabel. Minsan na niyang siniraan si Isabel sa akin, pero mahal ko ang nobya ko. At alam kong mali ang paratang ni Natasha. But now, Anthony, I don't know. Yung nangyari kanina, yung pinakitang pictures ni Natasha kanina. That's Isabel. May kasamang lalaki. Magkayakap, magkausap. Sabi ko tsaka umiwas ng tingin. Umiling-iling na lamang ako. Hindi ko dapat paniwalaan iyon. No, ngayon pa ba? Tinapik-tapik ako ni Anthony sa balikat. Bago ako muling napatingin sa kanya. Huwag kang maniniwala sa naninira sa relasyon niyo, Rafael. Kilala mo si Isabel. Ikaw lang nakakakilala sa kanya at hindi yung iba. You know what she's capable of doing. At sa tingin mo ba, magagawa niyang lokohin ka? At ngayon pa, kung kailan ikakasal na kayo't magkakaanak? He seriously said, talk to her tomorrow. Kapag parehas na kayong maayos, ayusin niyo rin yung naging problema niyo kanina. Talk to that old man na pagsabihan niya yung anak niya. Sandali tuloy akong napatitig kay Anthony. Napaisip ako tungkol sa huli niyang sinabi. Who's that old man you're talking about? Taka kong tanong. Yung tatay ng Natasha. Inis niyang sabi. Kaya mas lalo tuloy akong nagtaka. Bakit ba naiinis siya kapag nababanggit niya si Natasha? At isa pa, bakit siya nagtatanong sa akin tungkol sa ganitong bagay? Unless meron siyang gustong ipunto. May gusto ka pa bang sabihin? Kilala mo ba sila? Nagtataka kong tanong. I don't know them. At wala akong balak na kilalanin sila. I don't even care about them. Bored niyang sagot. Bakit ka nagtatanong about dito? Silence surrounded us. After I asked him another question. Nakatingin lang si Anthony sa baba. Ilang minuto rin siguro kaming natahimik bago siya nagsalita. Narinig ko lang kasi si Dad na may kausap sa phone. He was talking about an arranged marriage thing. Narinig ko yung ibang sinabi niya at narinig ko nga rin doon yung pangalan na Natasha. At dapat din pala, magkikita kaming dalawa last week. Pero hindi ako pumayag. Nawalan ako ng pake kung magalit man sa akin si Dad. Pero ngayon lang ako pumayag na ako nang umattend doon sa birthday niya. Because Dad was so busy. Kakausapin ko na rin sana si Natasha about that thing. At sasabihin ko na siya na huwag siyang papayag. Pero mukhang hindi na naman ata kailangan. Tumigil muna siya sa pagsasalita at pumuntong hininga. I just hate that. Ayokong pinakikialaman ng buhay ko. Saka, alam mo naman diba? I already have someone. Hinihintay ko na lamang siyang bumalik. Bahagya pang humina ang boses niya sa huli niyang sinabi. I know what he's talking about, kaya tinanguan ko siya. Nabalot ulit kami ng katahimikan. Iniisip ko rin yung mga sinabi niya kanina, na may balak pala si Tito na i-arrange siya doon kay Natasha. Bahagya na lamang akong napangiwi.
Naisip ko na lang ang ugali ni Natasha. Ewan ko na lang kung makakatagal ang kaibigan ko. Anthony check his phone bago bumaling sa akin. Nasa labas na ng subdivision nyo yung pinapapunta kong driver. I'm going. Sabi niya tumayo na. Tumayo na rin ako at tumango. Pero ilang segundo lang ay may narinig kaming yabag sa hagdan. And we both look at Isabel. I'm going. Sabi ni Anthony. Tumango na lang si Isabel sa kanya. Rafael. Sabi pa niya sa akin. Kaya tinunguan ko na lamang siya. Pagkatapos ay tuluyan na ngang umalis si Anthony. Kami na lang ni Isabel ang natira. Matutulog na ako. Paalam ko kay Isabel nang hindi man lang siya tinitignan. Aakyat na sana ako pero nagsalita siya. Talk to me babe, please. Mahina niyang sabi. I sighed pero hindi ko pa rin siya nilingon. Bukas na lang, sabi ko. Tuluyan na akong umakyat at pumasok sa kwarto namin. Nagbihis muna ako bago humiga. Sandali pa akong napaisip. Aaminin ko ulit na nagsiselos pa talaga ako hanggang ngayon dahil doon sa pictures na yon. Maging dahilan ba ang picture na pinakita ni Natasha sa pagsasama ni Isabel at Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.